Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Bago tayo dumako dun sa ating main topic, daanan lang muna natin yung ilan sa mga updates na nangyari dito sa ating bansa. Katulad po nito mga kababayan, ayon po sa politico.ph mga kababayan, ito raw si Congressman Sandro Marcos ay nakasecure na po ng more than 200 plus votes. Para saan po? Para ma-impeach itong si VP Sara Duterte. Okay. So kapag nakakuha po ng 200 plus votes si Sandro Marcos at pagkatapos po nun ma-impeach dyan po sa House of Representatives si Sara Duterte, nako mga kababayan, marami pong mga bagong ebidensya ang maglalabasan. Maliban po doon sa mga lumang mga ebidensya, marami pong lalabas na mga matitindi pang mga ebidensya na magpapatunay na itong si Sara Duterte ay karapat-dapat pong ma-impeach. At sabi ni Jesus Palsis, iiyak na naman ang mga DDS. Kasi sabi ng mga DDS mga kababayan, pakonti ng pakonti ang susuporta sa impeachment laban kay Sara Duterte. Pero mali po yun mga kababayan. Ang totoo po niyan, mas lalo pong dumadami ang suporta para ma-impeach etong si Sara Duterte. At yan nga po, more than 200 plus votes. Nung nakaraang taon, nung na-impeach si Sara, na pinawalang bisa lang ng Supreme Court dahil po sa technicality, ganun din po, halos ganun din po ang mangyayari. More than 1/3 of the House of Representatives ang malamang boboto para ma-impeach si Sara Duterte. Kaya huwag kayo maniniwala doon sa kwento-kwento na na konti na lang ang sumusuport sa impeachment. Hindi po totoo yun. Fake news po yun. Ang katotohanan po, ito. Ayan. Nakakuha na po si Kong Sandro Marcos ng more than 200 plus votes. Kaya abang-abang po tayo sa impeachment ni Sara Duterte. At ito katunayan pa mga kababayan, na itong mga didilis, konti na lang po sila. Kahapon po, pinagdiwang ang unang anibersaryo ng pagbitbit kay Duterte dyan po sa The Hague. Dyan po sa ICC sa the Netherlands. At dahil po doon, sila po ay, may vigil na naman dyan sa Davao. Tingnan ninyo kung ilang piraso itong mga ito. Ilang piraso ba to? Sa 2 milyong populasyon sa Davao, ito lang po ang umatid para sumuporta doon sa panawagan ng Bring Him Home. Napabalikin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Ayan, sila po yung nag-vigil at patuloy na umaasa na sila po ay pakinggan. Ewan ko lang kung pakinggan ng ICC. Ang Senado nga, hindi pinakinggan eh. Diba, ito si Robin Padilla, meron silang resolusyon na pabalikin at dito na gawin ang trial kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero wala eh. Inutil po yung naging resulta nung resolusyon kasi hindi naman po tayo kumbaga hindi na po under jurisdiction ng Pilipinas ang ICC. So kahit anong gawin natin, kahit meron pa kayong papirma-pirma dyan, umikot pa yung mga tulongis na mga didilis, nag-ikot-ikot kung saan-saan at nagpapirma. Di ba sabi nila, kami naman tay. Tay kami naman. Yung pirma-pirma, yung signature campaign para mapauwi si PRRD, wala rin naman nangyari. Para kayong tanga eh. Sinasabi nga sa inyo, wala tayo sa, hindi natin hawak ang ICC. Kahit pa maglulupasay kayo, kahit 1,000 pang resolusyon ang gawin ng Senado at kung sino-sino man yan, ang ICC lang po may karapatan para pabalikin ang kanilang tawag dito, inmate ba tawag doon? Hindi naman siguro, pangit naman siguro pag inmate. Yung nakakulong sa kanila, yung kanilang iniimbestigahan. Kapag ICC nagsabi, sige, uwi ka na ron digong, yan pwede, pero kahit pa ito mga ito, 2 milyon ang taga Davao, pero ilan lang to? Wala pa raw 200. Nasa na? Nasa na yung mga suporta ng mga didilis? Ano nangyari sa inyo? Kala ko ba marami kayo? Sinasabi ng mga DDS, napakarami namin, 35 million kami.
Kaya sigurado na nga ang 40 million. Sino ba nagsabi? Si Dada. Si Dada na tanga-tanga rin. Abangan ninyo ang ilang milyong boto, sabi niya. Marami. 90 million ba yun? Abangan ninyo 90 million na boto ng mga Pilipino kay Sara Duterte. Walang yan 90 million. Kailan lang naman tayo. 100 million nata sabi ni Dada eh. Yung tanga-tangang membro ng Borateros. So, saan ka kukuha ng ganong kalaking boto kung eto nga na sumusuporta kay Duterte dyan sa Davao na 2 million dapat ang population, eto ilan lang sila? Kulang-kulang 200. Kaya yung mga peking mga didilis na yan, huwag kayo maniniwala dyan. Niloloko lang kayo ng mga didilis na maraming sumusuporta sa kanila. Konti na lang yan sila. Kaya nag-iingay na nga sila social media eh. Trolls ang ginagamit nila. Para kunwari, meron pa sumusuporta sa kanila. O yan, mga kababayan. O yan po yung katotohanan. Konti na lang ang tanga at tabogo sa Davao City. Konti na lang. Buti naman, konti na lang kayo. Yung mga tanga at tabogo sa Davao City. Nasaan ang 2 million population sa Davao City? Ba't yan alang ang sumusuporta? Hindi pa aabot sa 200 katao. O yan mga kababayan ang katotohanan. At ito pa mga kababayan. Gusto ko lang isingit itong balitang ito. Sisingit ko lang. Meron pong kababayan tayo na nambash po kay Alex Ayala. Yan po, si Alex Ayala po yung ating rising star sa tennis. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. World tennis po ang pinag-uusapan. Sabi, kasi natalo mga kababayan si Alex Ayala dun sa kay Linda Noscova sa round of 16. Biruin niyo mga kababayan number 31. Si Alex Ayala, ang number 31 nung pumasok siya dyan sa Indian Wells. So, lahat po magagaling. Nandun yung number 1, number 2, number 3. Nandun po yung magagaling sa buong mundo. Mga bigatin po talaga yan. Siya po yung pumasok dyan sa tournament na yan na nasa 30 po pataas ang ranking. Pero po nangyari nakapasok po siya sa round of 16. Pero sa round of 16 ay natalo po siya dito kay Linda Noscova. Tapos meron po tayong kababayan na imbis na suportahan na lang itong ating pambato, walang hiya binash pa. Ito nga si Alex Ayala. Malamang DDS to. Malamang DDS to mga kababayan. Yung kasi mga DDS mga utak talangka. Utak talangka, imbis na iangat ang ating mga kababayan, hinihila pababa. Gusto pang bumagsak. Siguro walang kwentang tao to nga nag-comment na to at nang bash pa. Sabi ng basher, quit tennis na lang. Kung hindi raw nito may improve ang kanyang services, quit tennis na lang daw. Matapos itong matalo sa world number 14, Linda Noscova. Sabi niya, nung basher, Navratilova, Williams, Djokovic, Nadal, and Federer all have strong serves to ace. If Ayala want to improve her serves to ace, quit tennis na lang, pickleball na lang. Alam niyo mga kababayan, kupal din tong nag-comment na to Etong si Ayala, pa lang, talagang batang-bata pa, 20 years old. Marami pa siyang matututunan. Lalakas pa ito, lalaki pa ito. Kinakailangan talaga, tama naman siya Tama naman siya na kinakailangan ma-improve yung kanyang pag-serve. Kailangan mabilis, malakas. Pero wag mong sasabihin quit tennis na lang. Sira ulo ka pala Ba't sasabihin mong quit tennis at sasabihin mo mag-pickleball na lang? Yung mga ganyang klaseng mga utak, yung mga utak na ganyan, yan po yung mga utak talangka. Parang DDS lang yung hinayupak na yan. Suportahan mo na lang yung iyong kababayan. Magaling ba to? Magaling ba yung nag-comment na yan? Sino ka ba para mag-comment ka ng ganyan? Etong nung pagkatalo, wala namang laging panalo dyan
Siyempre natatalo ka. Ang kagandahan lang, kapag natalo ka, magiging lesson yun sa'yo. Ang masama, kung natalo ka, tas binaliwala mo lang. Kaya hindi ka aasenso. Kinakailangan maging motivation mo yon para mas lalong mag-improve. Pakinggan natin si Alex Ayala. Ito po, ito yung sabi niya. Pagkatapos sa kanyang partisipasyon dyan sa Indian Wells. Sabi dito, I'm in the 4th round of Indian Wells. I'm really happy about that. It's still something I'm really proud of. I wish it could end on different circumstances, but it is what it is. And there will be a next time for sure. I think my experiences here and my matches here have really meant a lot for me. It's a learning experience for me. I wouldn't consider today's match a positive experience for me, but down the line, I believe it will have a positive impact on my progression as a player. Ayan po yung sabi ni Alex Ayala, mga kababayan. Experience ito. Sigurado ako darating ang araw na magiging magiging champion itong si Alex Ayala. Hintayin lang natin. Wag naman yung kagaya nitong kupal na to na imbis na suportahan na lang itong ating pambato, sasabihan mo ng kung ano-ano. Ganyan po ang mga utak didilis. Ganyan po itong katulad na itong chinador na ito. Napunta na naman tayo dito sa chinador na ito. Ito tanong. Dapat ba akong matanggal sa pagiging senador? O dapat nga ba matanggal sa pagiging senador si Marcoleta? Kasi unang-una, anong dahilan? Dahil siya ay pro-China? Question mark? Pro-China ba to? Pangalawa, dapat bang matanggal itong si senador dahil ayaw ipabalik sa taong bayan ang mga ninakaw na mga diskaya? O pangatlo, dapat bang matanggal itong senador na ito dahil hindi matapat sa salin at sa sose? Ayan po yung mga tanong, mga kababayan. Etong si Marcoleta kasi, obvious naman lahat yan eh. Lahat ng nakasulat dito ay talaga ng mga kailangan pa bang ulit-ulitin natin yung mga videos na talagang eto mga kababayan na nagpapatunay na etong senador na ito ay alam nyo na. Di ata Pilipino ito eh. Bagay na bagay nga yung suot niya eh. Ayan So, eto pong si Marcoleta ay sinupalpal po ni Risa Hontiveros. Inalmahan ni Senator Risa Hontiveros yung pananalita na itong senador na ito sa committee meeting sa Foreign Affairs sa National Defense. At sinabihan ni Hontiveros itong si Marcoleta na na wag gamitin yung salitang satsat. Yung satsat ni Marcoleta pinatanggal ni Risa Hontiveros sa records dahil hindi niya nagustuhan. Kasi iba yung dating mga kababayan. Pakinggan natin ito nga nangyari po sa Senado at kayo na po ang maghusga, mga kababayan, sa sinabi ni Marcoleta na inalmahan naman ni Senator Risa Hontiveros. Sir, si Commodore Tariela, si retired Justice Antonio Carpio, si Batong Bakal na profesor sa UP, satsat ng satsat sa ating media. Mr. Chair, may I interject? I am not yet finished, Mr. Chair. I would request with the indulgence of the Let me finish. Senator Let me Marcoleta, finish. just I want to finish interject. my statement. If I may follow Just to upon finish my the statement, immediate Mr. Chair, and then I will allow her. Salamat po. No, ay sana nating sasabihin na ang mga sinasabi ni na Commodore Tariela, retired Senior Associate Chief Justice Carpio at isa pang binanggit kanina ay mga satsat. Dahil mga seryosong pananalita nila iyon. Hindi ko lang po alam kung ano ang pagkakaintindi po ng ating kasama ron. Pero yung satsat po, walang implication na masama yun. Kaya ko po ginamit yung salitang satsat. Kapag sila po'y nagsasalita, wala pong batayan Yun ang pong profesor sa UP. Ano pong pinagsasasabi niya? Nagsubmit na raw po ng mapa ang NAMRIA sa United Nations. Satsat din po yan, Mr. Chair. Ano? Okay, so yan mga kababayan yung pagsupalpal ni Risa Hontiveros dito kay Satsat.
dito kay Marcoleta. Nasatsat din ang satsat dyan sa Senado. So, ginamit niya yung term na satsat. Hindi po kasi maganda yung term na satsat. Sabi niya, kaya niya raw ginamit yung satsat dahil wala daw batayan. So, marami rin palang talagang maraming satsat itong si Marcoleta na pinagsasabi dyan sa Senado. Kasi wala namang basehan yung mga pinagsasabi niyang iba eh. So, si satsat boy din pala to. So, ang nangyari mga kababayan, yung salitang satsat naman, pagkatapos po ng naging sagutan dyan, itinanggal naman po sa records. Yung pinagsasabi ni Boy Satsat. Si Boy Satsat. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ang ating update. Huwag po tayong maging mga katulad na ito mga DDS na imbis na suporta ng ating mga pambato, ating kababayan, ng ating bansa, mas kinakampihan pa yung mga iba at hinihila pa tayo pababa. Lalong-lalo na yung nambash kay Ayala. Siguro pag ito naging champion, yung nagbash na yun, magtago ka na. O kaya maglayas ka na sa Pilipinas, wala kang kwenta. Wala kang kwentang Pilipino. At ito naman si Marcoleta, ang alam ko mga kababayan ay pagtutuunan ng pansin at pabibilisin ang pag-iimbestiga dito sa hindi katapatan ni Marcoleta nung siya'y nagsabit ng kanyang salin at ng sose. Diyan po sa Comelec. So Comelec, ayusin nyo na yan. At pwede pong matanggal si Marcoleta sa kanyang posisyon kapag napatunayan na nilabag niya po ang election law tungkol po dito sa sa sose. At muli gusto kong malaman ninyo na mukhang tagilid po si Sara Duterte at sigurado mong ma-impeach dahil po nakuha na po si Sandro Marcos ng more than 200 plus votes para ma-impeach si Sara Duterte. At dito po sa uli, sinubukan pong insultuhin ni Marcoleta, Satsat, itong si Carpio, Batong Bakal at Tariela, dahil doon sa sinasabi niya na panay Satsat lang ang sinasabi ng mga ito. Nagagalit siya kay Carpio kasi sabi ni Carpio na isang legal luminary, sabi niya kay kay Marcoleta, na itong si Marcoleta ay nasa mababang uri ng abogado. Kaya siguro nasaktan. Kaya siya nasasaktan at galit na galit siya dito kay Justice Carpio at dito sa tatlong ito. At dahil siyempre sa pagtatanggol niya doon sa claim ng China. Talagang chinador po ito mga kababayan. Mas kinakapihan niya yung claim ng China kaysa doon sa claim ng Pilipinas dito po sa West Philippine Sea. So, lamang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Isa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.